Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Ito po ang ating YouTube channel na ito. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas sa Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Ito. Grabe ang bira ng mga DDS kay Senate President Soto. Talagang ang lahat ng laman ngayon ng mga post ng mga DDS kontra talaga kay SP, kay Senate President Soto. Pero sa totoo, mas karespe-respeto itong si Soto kaysa kila Escudero, kaysa kila Cayetano. Ang issue kasi kay Soto, ang sinasabi ng mga DDS, hindi ka naman abogado, nagkukomentaryo ka sa desisyon ng Korte Suprema. Pero sa totoo lang, yung komentaryo ni Senate President Soto, magaling. Magaling, tama. At saka, totoo hindi siya abogado. Pero yung mga abogado naman, na tulad nila Chis Escudero, nila Alan Peter Cayetano, ano naman? Mas kahit hindi abogado si Soto, kinakantsawan ng mga DDS, Itbulaga host daw. Ano ngayon kung Itbulaga host? Pero tama naman yung mga sinasabi. At ano, anong sinasabi ni Senate President Soto? Ang sabi ni Soto, ang ginawang ito ng Korte Suprema sa desisyon na ito doon sa motion for reconsideration, nakakadismaya, very frustrating daw. Bakit? Sabi niya. Kasi ang ginawa ng Korte Suprema dito, inamyendahan na nila parang inamyendahan na nila ang konstitusyon. Ang ginawa ng Korte Suprema sa halip na i-interpret ang konstitusyon, parang gumawa na sila ng sarili nilang batas. Gumawa na sila ng sarili nilang rules tungkol sa impeachment. Hindi pwede yun. Kasi ang tawag doon, judicial legislation. Hindi tama. Bawal ang judicial legislation. Kasi ang legislation dapat ginagawa lang ng Kongreso, ng lehislatura. Ang judiciary, taga-interpret ng batas at ng konstitusyon. Interpretation. Ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema dito, may linagay na mga rules. Ito yung dapat sundin, ganito, 1, 2, 3. In effect, ang ginawa ng Korte Suprema, rulemaking na, gumawa na ng rules tungkol sa impeachment. Nakalagay sa Constitution, sa paragraph 8 ng Section 2 ng Article 11. Kahit tingnan niya ng mga DDS. Article 11, Accountability of Public Officers, Section 2. Anong nakalagay dyan? Paragraph 8. Sa paragraph 8 nakalagay, ang Congress ay may power para gumawa ng rules tungkol sa impeachment. Nakalagay yan. Congress ang may power para gumawa ng rules. Ngayon, anong ginawa ng Korte Suprema? Korte Suprema na yung gumawa ng rules. Sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, naglagay na ng mga rules tungkol sa impeachment. Hindi pwede yun kasi nakalagay nga sa Konstitusyon, Kongreso ang dapat gumawa. Yan yung sinasabi ni Senate President Soto na overreach. Sumubra ang Korte Suprema. Judicial legislation na yun. Hindi na tama yun. Ngayon, tingnan nyo yung mga paliwanag ni retired Associate Justice Adolph Ascuna. Tingnan nyo yung paliwanag ng UP Law Professor na si Attorney Tamase. Anong sinasabi nila? Itong desisyon na ito ng Korte Suprema, sa halip na dalawa lang yung paraan ng impeachment, nagdagdag pa daw ng dalawa, sabi ni retired Associate Justice Adolph Ascuna. Ang ginawa daw dito ng Korte Suprema, nagdagdag ng dalawang ways, dalawa pang paraan. May dati ng dalawa na nakalagay sa konstitusyon, yun dalawa lang yung nakalagay sa konstitusyon. Ay ngayon, nagdagdag pa ng dalawa. Kaya in effect, kung nagdagdag ka ng dalawa pang ways o paraan ng impeachment, in effect, nag-legislate ka, gumawa ka ng rules or batas. Bawal yun kasi judicial legislation yun. So, yung sinasabi ni Senate President Soto at saka yung pinapaliwanag ni retired Associate Justice Adolph Ascuna, nag-ano yun, pareho.
So, ibig sabihin, kung si retired Associate Justice Adolph Ascona, constitutional law expert yan, political law expert yan, pareho ng sinasabi ni Soto. O, di ibig sabihin, ay, ano yun, magaling din si Soto kasi yung pinapaliwanag niya, yun din yung pareho din sila ng paliwanag ni Adolph Ascona. So kahit hindi abogado yan, kahit na Itbulaga host yan, magaling. Magaling ang paliwanag niya. Oh, anong ano doon? Ito kasing mga DDS, sinisiraan si Soto. Hmm? O, tapos dito, halimbawa, itong sabi ni Loren Badoy. Matindi itong si Loren Badoy maka-insulto. Sabi niya, "How dare you, a graduate of one bull university, lecture the learned men and women, justices of the highest court in the land, about something you don't have the slightest clue about. Hence, you will only be Tito Soto, it bulaga to us." Oh, yan yung kay Loren Badoy na sinabi ha. Oh, yan yung ano, ito namang si ano, retired General Orlando De Leon. Soto Law Office and Vulgarizing Shop. Hmm? Alam nyo, ang mga itong Alvin and Tourism, I strongly urge SP Soto to consider applying for a position as Associate Justice of the Supreme Court once a vacancy arises. Your legal expertise and distinctive grasp of constitutional law would be invaluable to the Supreme Court itself. Oh, insulto yan. Alvin and Tourism, yung vlogger yan na ano, na nakabase sa dahig, yung nag-i-interview lagi kay Sara Duterte. O lahat silang mga DDS, binibira nila, grabe ang bira nila kay Senate President Soto. Pero ang totoo, yung mga abogadong senador, si Chis Escudero nga, simpleng forthwith, hindi niya maunawaan. Di ba? Samantalang si Senate President Soto, ang sabi niya, pag dumating sa amin ang impeachment na yan, anumang yung articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Yan yun. Napakalinaw. Kaya, ito, grabe itong mga paninira kay Senate President Soto. Pero ang totoo, ano yung kanyang mga yung kanyang mga observations. Sa totoo naman talaga, ako abogado. Wala tayong magagawa dahil desisyon na yan ng Korte Suprema. Kailangan niyang sundin. Pero wala namang mali na magbigay ka ng analysis mo, reaction mo diyan sa ano na yan. Bakit? Infallible ba? Hindi ba pwedeng magkamali ang mga justices ng Korte Suprema? Tao lang naman yan eh. Kaya ano yan? Irerespeto natin yung desisyon niya. Siyempre susundin yan. Alam nga namang hindi mo sundin yan. Desisyon na yan ng Korte Suprema eh. Pero yung magbigay ka ng reaksyon, anong masasabi mo sa desisyon ng Korte Suprema? Kung hindi ka sangayon doon, pwede mo namang sabihin, hindi ako sangayon dyan dahil ganito ganyan. Tingin ko may mali sa desisyon ng Korte Suprema. Tingin mo yun eh. Bakit hindi ba? Saka, ang pwede lang bang magkomentaryo ay abogado? Minsan nga, mas magaling pa itong mga tulad nila Soto sa mga abogado eh. Kung mga komentaryo lang naman na tulad nila Chis Escudero at Cayetano, Topacio, Torion, dito na ako kay Soto kahit hindi abogado yan. Ha? Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sobrang itong mga to. Pero tama naman yung punto ni Senate President Soto. Kasi yun din nga yung pinapaliwanag ng maraming legal at experts, constitutional law experts. Halimbawa, ano ba ang nakalagay sa Constitution? Ang nakalagay sa Constitution, dalawa lang ang mode ng impeachment. Hindi, sabihin nating tatlo yung nakalagay sa Constitution. Ang una, kapag may isang kongresista, mag-i-sponsor siya ng resolution para i-impeach ang isang public official na impeachable. Yun yung isang mode. Kongresista, mag-i-sponsor ng resolution para i-impeach ang isang official na impeachable. Pagkatapos niyan, i-refer yan sa Justice Committee. Yun yung unang mode. Ang pangalawang mode, private citizen or citizens, concerned citizens, magpa-file as complainant ng impeachment complaint. Kailangan niya na i-endorse ng isang kongresista or mga kongresista. Pagkatapos niyan, i-refer na naman yan sa Justice Committee. Yan yung pangalawang mode. Kapag re-refer sa Justice Committee, maghihiring
Pagkatapos ipapasa sa plenary, magbubutuhan ng plenary, kailangan makakuha ng 1/3 na boto. O yan. Ang pangatlong mode, hindi na dadaan sa Justice Committee. Kapag more than 1/3 na ng kongresista ang mismong ang complainant, sila na mismo, nakapirma sila, at more than 1/3 na ng kongresista, suportado na ang impeachment, ano na yan? Yan na yung articles of impeachment. Dadalhin na kaagad yan sa Senado bilang articles of impeachment. Yun yung pangatlong mode. Ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema dito sa desisyon na ito, anong ginawa? Ang ginawa ng Korte Suprema, may pang-apat pang mode. Kapag pala may more than 1/3 na napirma ng mga kongresista, i-refer pa rin sa Justice Committee para i-verify yung mga perma, yung ganun. I-refer pa rin doon. Oh, hindi na, wala naman yun sa konstitusyon. Meron bang ganun sa konstitusyon? Wala. Wala yun. Oh. Kaya ang nangyari ngayon, nagkaroon pa ng another mode. Another mode ng kasi pag dumating na sa sa may 1/3 na, hindi na kailangang dumaan pa sa justice. Pero dito sa desisyon ng Korte Suprema, ang sabi ibabalik uli sa Justice Committee. Maano to? Medyo sabi nga ni retired Associate Justice Adolph Ascona, nagdagdag ang Korte Suprema ng ways o paraan para mag-impeach. Kaya anong ibig sabihin niyan? Judicial legislation. Nag-overreach, sumubra ang Korte Suprema. Kaya lang yon, ang nag-comment ng ganun, hindi si Adolph Ascona. Comment na yun ni Soto. Pero may basis yung comment ni Soto. Yung paliwanag ni Adolph Ascona. Ano bang mali doon? Parang kahit naman hindi siya lawyer, at least mayroong constitutional law experts na nagsasabi rin ng ganun. Okay, magaling din si Soto. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.